Papunta ako noon sa ospital dahil ako ang papalit magbantay sa pamangkin kong na-admit. Yung nagbabantay sa kanya ay may pasok na kinabukasan, kaya ako na ang sumalo. Nagtaksi na lang ako para mas mabilis ang biyahe. Pagkarating ko sa ospital, grabe, ang tahimik. Halos walang taong naglalakad sa paligid. Yung iba nakahiga lang sa mahabang upuan. Yung iba naman parang natutulog na roon sa tambayan nila. Diretso na ako sa elevator paakyat sa ikalimang palapag kasi doon nakakonfine ang pamangkin ko. Pero bago pa man ako makapasok ng elevator, may nakita akong matandang lalaki. Para bang may dugo ang mukha niya. Natigilan ako sa takot kaya dali-dali kong pinindot ang button ng elevator para agad itong bumukas. Pagkapasok ko sa loob, agad akong nagdasal. Sana, wala lang yon. Matatakutin pa naman ako, lalo na't alauna na ng madaling araw at mag-isa lang ako. Para maibsan ang kaba ko, kinuha ko ang cellphone ko at nag-scroll sa Facebook. Kahit papaano, nakatulong para makalimot kahit sandali. Pagdating sa ikalimang palapag, agad akong lumabas at tinungo ang kwarto ng pamangkin ko. Tahimik pa rin ang paligid, wala pa ring tao. Ang tanging maririnig mo lang ay ang tunog ng electric fan at mga makinang nakakabit sa mga pasyente. Habang naglalakad ako sa hallway, nasa kalagitnaan na ako nang biglang may wheelchair na gumagalaw mag-isa at papalapit pa sa akin. Grabe ang kabog ng dibdib ko noon, as in. Nakita ko talaga ng dalawang mata ko. Walang nakasakay, pero umaandar ito ng dahan-dahan. Doon na ako napaharurot sa takbo, papasok sa kwarto ng pamangkin ko. Literal na nanginginig ako sa takot. Magdamag akong gising habang nagbabantay. Hindi ako makatulog dahil sa mga nakita ko. Yun lang po. Maraming salamat at sana mapili ang kwento ko.